Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng TV, pelikula o traditional media para sumikat. Isang viral clip lang sa TikTok, isang controversial na video sa Facebook, o kahit isang comment sa trending issue, pwede ka nang maging instant celebrity. Sa social media, lahat may pagkakataong makilala. Pero sa parehong platform kung saan ka pwedeng iangat, doon ka rin pwedeng ibagsak. Marami na tayong nasaksihan na mga content creators na mula sa simpleng simula ay sumikat, minahal at sinubaybayan ng libu-libong followers. Pero kalaunan, naging laman sila ng mga cancel culture threads, satirical memes at reaction videos. Paano nga ba nagsisimula ang pagkasira ng imahe ng isang vlogger na dati hinahangaan? Anong mga asal, kilos o pahayag ang nagiging dahilan para matawag silang most hated? At sino-sino nga ba ang mga personalidad na tumawid mula sa kasikatan, patungong inis at batikos ng publiko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simulan natin kay Tito Mars, ang self-proclaimed straight talker ng bayan. Si Tito Mars ay nakilala bilang isang opinionated na content creator na walang preno sa pagbibigay ng saloobin tungkol sa mga isyu ng lipunan, government policies at kabalbalan sa online world. Sa una, maraming natuwa sa kanyang pagiging totoo at walang filter na estilo. Ramdam ng mga viewers ang kanyang galit sa mga maling sistema at ang kanyang tapang sa paglalabas ng opinyon. Isang bagay na bihira sa mundo ng social media na punong-puno ng pagpapapogi. Pero habang lumilipas ang panahon, tila hindi na tapang ang nakikita ng mga tao, kundi kayabangan. Marami ang nagsabing imbes na makatulong ang kanyang mga komento, mas nakakapagpaalab ito ng galit at divisiveness. Isa sa mga mabigat na batikos sa kanya ay ang pagiging mapagmataas at ang kawalan ng konsiderasyon sa feelings ng iba. Kapag may hindi sumasang-ayon sa kanya sa comment section, madalas ay may kasunod itong sarcastic response o panlalait sa susunod na video. Hindi rin siya ligtas sa mga issue ng fake giveaways. May mga netizens na nagsabing hindi natupad ang pangakong papremyo at tila ginagamit lamang ang mga ito para sa engagement. Bukod pa rito, ilang kapwa content creator ang pinatamaan niya sa kanyang mga rants na naging dahilan ng online bangayan. Sa mata ng maraming dating tagahanga, si Tito Mars ay isang ehemplo ng influencer na nilamon ng sariling kasikatan. Pagkatapos ni Tito Mars, usapang entrepreneurship naman tayo kay Josh Mojica. Si Josh Mojica ay isang batang negosyante na sumikat dahil sa kanyang viral kangkong chips business. Sa murang edad, umani siya ng papuri bilang isang Gen Z CEO maabilidad, determinado at mukhang may tunay na pangarap. Maraming kabataan ang na-inspire sa kwento niya, isang simpleng binata na piniling magsikap kaysa sumabay sa uso. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbabago ang pananaw ng publiko mula sa paghanga na uwi sa pang-iinis. Ang dating motivational content ay tila napalitan ng self-centered na branding. Halos bawat video ay tungkol sa kung gaano siya kasipag, kung gaano siya katalino sa negosyo at kung paanong dapat siyang tularan. Ang problema, hindi lang niya ipinagmamalaki ang sarili, madalas ay may patama sa iba. May mga pahayag siyang ang mga kaedad niyang hindi umaasenso ay tamad, walang diskarte, o mahilig lang magreklamo na para bang siya lang ang may karapatang magsalita tungkol sa tagumpay. Para sa maraming netizens, lumalabas na disconnected si Josh sa realidad ng karamihang kabataan. Nakalimutan niyang hindi lahat ay may parehong access sa oportunidad, resources o timing. O nagsikap siya pero hindi rin maikakaila na malaki ang naitulong ng swerte, viral exposure at internet hype sa kanyang pag-angat. Ang kanyang paulit-ulit na mensaheng kaya mo rin to kung sisipagan mo lang ay tila nagpapakita ng tone-deaf privilege. Sa halip na magsilbing inspirasyon, marami na ngayon ang nakikita kay Josh bilang simbolo ng kayabangan, isang walking ego trip na tila nakalimot kung sino ang nag-angat sa kanya, ang mga ordinaryong netizens na dating na-inspire sa kanyang kwento. At sa bawat video na puno ng sariling papuri, mas lumalayo siya sa dating imahe ng batang CEO na tunay na nakakabilib. Mula sa Mr. Entrepreneur, lumipat naman tayo sa lutong ulam sensation, si Diwata. Si Diwata ay unang minahal ng masa
bilang isang simpleng food vendor na puno ng enerhiya at kwela sa bawat lutong ulam na kanyang ibinabahagi online. Sa kabila ng hirap sa buhay, ang kanyang masayahing personalidad at positibong pananaw ang dahilan kung bakit siya tinangkilik ng milyon-milyong netizens. Isa siyang simbolo ng pag-asa na kahit mahirap ka, pwede kang sumikat kung ikaw ay totoo at masipag. Ngunit habang patuloy ang pagdagsa ng views, donasyon, at suporta mula sa iba't ibang content creators, nagsimulang makita ng publiko ang pagbabago. Mula sa pagiging mapagpakumbaba, naging mapagmataas. Nag-viral ang ilang videos kung saan maririnig siyang pasigaw sa tauhan o nakikipagtalo sa mga taong nagtatanong lang. Hindi na raw ito ang diwata na minahal nila, kundi isang taong tila nilamon na ng kasikatan. Bukod sa arogansya, naging issue rin ang kanyang sarcastic na mga patama sa mga kritiko. Sa halip na tanggapin ang puna, tinutugunan niya ito ng panunumbat na para bang utang na loob ng publiko ang kanyang pag-angat. Lalong tumindi ang reaksyon ng subukan niyang pumasok sa lokal na politika. Para sa ilan karapatan niya ito, pero para sa karamihan, tila ginagamit niya ang kanyang kasikatan para magmayabang at hindi talaga para maglingkod. Sa huli si Diwata ay naging isang ehemplo ng mabilis na pag-angat at mas mabilis na pagkasira ng imahe. Mula sa pagiging inspirasyon, naging simbolo siya ng isang personalidad na hindi kinaya ang bigat ng sariling kasikatan. Isa siyang paalala na sa mundo ng social media, hindi sapat ang sipag, kailangan din ang pagpapakumbaba, respeto sa audience at pagkilala sa mga taong tumulong sa iyong umangat. Ngayon balik tayo sa isang pangalan na laging trending sa kontrobersya, si Xander Ford. Si Xander Ford, na dating kilala bilang Marlo Arizala, ay marahil ang pinakatanyag na halimbawa ng kasikatan na nauwi sa kahihiyan. Mula sa pagiging miyembro ng #5 na naging viral dahil sa kanyang hindi karaniwang hitsura at sobrang kumpiyansa sa sarili, bigla siyang naging headline matapos ang kanyang full-blown transformation. Nang magparitoke siya at ipinakilala ang sarili bilang Xander Ford, inakala ng ilan na ito na ang simula ng redemption arc, isang bagong anyo, bagong simula. Pero sa halip na respeto, panibagong alingas-ngas ang kanyang sinalubong. Sa kabila ng physical glow-up, nanatiling pangit ang ugali at para sa marami, mas lalo pa itong lumala. Isa-isa nang lumitaw ang mga issue, pambabastos sa kababaihan, panlalait sa mas sikat na artista, pagmamataas sa harap ng kamera, at hindi pagtupad sa mga obligasyon sa brand deals. Parang checklist ng lahat ng masamang asal ng isang influencer, lahat na kay Xander Ford. Sa halip na ayusin ang kanyang imahe, mas pinili niyang magpakalunod sa pansamantalang atensyon, kahit pa ang kapalit ay pagiging laughingstock ng social media. Ang mas nakakaawang bahagi, tila hindi niya nauunawaan ang kabuuang epekto ng kanyang mga aksyon. Sa bawat attempt niyang bumalik sa eksena, dala niya ang parehong entitlement na parabang may utang na loob sa kanya ang publiko dahil nagbago na siya. Pero ang pagbabago ay hindi nasusukat sa hitsura, kundi sa asal. Sa halip na magsilbing inspirasyon para sa mga taong gustong bumangon mula sa kahihiyan, naging paalala siya kung paanong ang ego ay pwedeng sirain ang isang career na punong-puno sana ng potential. Ngayon si Xander Ford ay patuloy pa ring nagtitrending, pero hindi dahil sa galing o talento, kundi dahil sa paulit-ulit na pagkakamali, scripted na pagbabagong loob at kawalang hiyaang ipagsigawan ang kanyang sarili bilang biktima. Para sa marami, siya ang embodiment ng cringe culture, clout chasing, at isang delusyonal na pagkataong nakakapit sa kasikatang matagal nang wala. At syempre, hindi makukumpleto ang listahang ito kung wala si Yana Motovlogs. Si Yana ay sumikat bilang isang female motovlogger na nagdala ng bagong flavor sa mundo ng motorsiklo. Bukod sa riding skills, naging kilala siya sa kanyang confident na personalidad at kaakit-akit na itsura. Para sa ilan, siya ay representasyon ng empowered women sa male-dominated field. Ngunit habang lumalaki ang audience niya, dumami rin ang tumataas ang kilay. Marami ang nagsabing tila nawawala na ang essence ng motovlogging sa kanyang content. Sa halip ng mga educational ride content o mechanical tips, mas naging focus ang physical appearance niya at ang mga clickbait thumbnails na madalas over-sexualized. May mga kapwa rider na nagsabing ginagamit lang daw ni Yana ang mundo ng motorsiklo para makakuha ng views,
ngunit kulang umano sa tunay na kontribusyon sa riding community. Ang social media ay parang entablado. Maaari kang pumalakpak sa harap ng madla, pero isang maling hakbang lang, pwede kang buhusan ng batikos. Ang pagiging influencer ay hindi lamang tungkol sa dami ng followers o views, kundi sa kalidad ng pagkatao, pananagutan sa publiko, at respeto sa audience. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung gaano ka kasikat. Ang tanong ay paano ka inaalaala ng mga tao? Bilang inspirasyon o bilang babala?